So kung uptrend ba, meaning pataas yung price, or kung downtrend ba, meaning pabagsak yung price. So kung nagsisimula ka pa lang sa trading and nalilito ka kung paano gamitin ang trading interface, ang video na ito ay para sa'yo. I-discuss natin yung 7 major parts ng trading interface in simple terms para mas madali nating maintindihan. So tara, simulan na natin. So sa trading interface, meron tayong tinatawag na 7 major parts. And ito yung mga elements na palagi nating gagamitin. So first is the chart, second is the indicators, third is the time frames, fourth is the drawing tools, fifth is the order book, sixth is the trade, and last is the order history. So as a beginner, ito yung mga bagay na dapat nating aralin and maintindihan sa simula. So tara, unahin na natin tong chart. So ang gagamitin ko pala na exchange is ang BidFi. Since na ba na halos lahat ng mga leading crypto exchanges dito sa Philippines. Pero hindi ko siya nire-recommend for live trading. And gagamitin lang natin to as training ground. So dito sa homepage ng BidFi, hover over lang dito sa trade. And then click lang natin itong spot trading. Pero bago tayo magsimula, make sure na yung gagamitin natin na trading platform is ang TradingView. So click lang natin itong TradingView. Ang kagandahan kasi kapag TradingView yung gagamitin natin, hindi tayo mahihirapan lumipat sa ibang exchange. Let's say for example, gusto natin lumipat from BidFi to Binance, hindi na tayo mahihirapan kasi integrated din naman si TradingView sa Binance. So proceed na tayo sa topic. So first is the chart. So tinitignan natin to analyze the current trend or direction ng market. So kung uptrend ba, meaning pataas yung price, or kung downtrend ba, meaning pabagsak yung price, or kung sideways ba yung market, meaning pagilid yung takbo ng market. And after natin ma-analyze yung market, dyan na papasok yung trading bias natin. So kung sa tingin natin is tataas yung price ni BTC, so maglo-long position tayo. And if sa tingin naman natin is babagsak yung price ni BTC, so mag-short position naman tayo. So either way, pwede tayong kumita sa pagtitrade ng crypto. Pero syempre, hindi ganun kadali yan. It takes a lot of practice, a good strategy, and pinakamahalaga sa lahat, disiplina. Pero kung sa tingin naman natin is magsa-sideways yung market, pwede tayong mag-trade ng bounce, or kung wala talaga tayong makita na opportunity, wait on the sidelines and wag natin ipilit yung trade. Then next is the indicators. So sa pag-analyze ng market, meron tayong tinatawag na mga indicators. So ito yung mga makakatulong sa atin para mas mapadali yung pag-identify natin sa trend, momentum, volatility, and marami pang iba. So basically yung purpose ng mga indicators is mapadali yung decision making natin and to strengthen our bias. So let's say for example, gusto natin makita yung trend ni BTC. So yung indicator na pwede natin gamitin dyan is ang moving average. So punta lang tayo dito and then click lang natin itong indicators. And then search lang natin ang moving average. So as we can see, maraming klase ng moving average. Pero yung gagamitin natin is yung simple form. So click lang natin to. Then close lang natin. So itong blue line na nakikita natin sa mga candlesticks, yan yung moving average natin. And kung pupunta naman tayo dito sa left side, makikita natin ang settings ni moving average. So pwede natin siya i-customize. So click lang natin itong settings. And then dito sa inputs, gawin natin 100 yung length. And then dito naman sa style, gawin natin green. Then click lang natin itong OK. So as we can see, yung current trend ng market is sideways. Kasi after niya mag-cross above 100 MA, nag-cross below lang din siya sa 100 MA. Pero syempre, pwedeng magbago yan anytime soon. Kaya sa trader, trabaho natin na i-analyze yung market as often as possible. Especially kapag may makita tayo na ganito na candlestick na may malaking volume. So pwedeng magtuloy-tuloy na bumagsak yung price ni BTC. So technically yan yung purpose ng mga indicators to help us with our decision making. And sobrang dami pa ng mga indicators na pwede natin gamitin. Kaya I suggest na explore nyo din yung iba. Then next is the time frames. So ginagamit din natin itong time frames in technical analysis. So let's say for example gusto mo mag-day trade. Usually yung ginagamit na time frame dyan is 1 minute, 5 minute, or 15 minutes. So depende na yan sa strategy mo. And if gusto mo naman mag-swing, pwede mo gamitin ang 1 hour, 4 hours, or 1 day. And syempre, nakadepende pa rin yan sa strategy mo as a trader. Kasi wala naman tayong protocol na sinusunod. Pwede nga 1 minute yung gamitin mo as a swing trader. Yun nga lang, sobrang noisy ng market and mahihirapan ka mag-analyze or mag-execute ng trade. And ginagamit din natin tong time frame to support our bias.
Let's say for example, dito sa 1-day time frame, uptrend yung bias natin kay BTC. So pwede natin i-check sa higher time frame, like 1 week, to see kung sa long term ba, uptrend din yung bias natin kay BTC. So select lang natin ang 1 week time frame. And since yung mga candlesticks nasa taas ng 100 MA, ibig sabihin, uptrend din yung direction ni BTC sa higher time frame. And if parehong uptrend yung direction ng lower and higher time frame natin, malaki yung chance na tama yung bias natin. Then next is the drawing tools. But before we proceed, make sure na naka-enable na yung drawing tools natin. And if hindi pa, punta lang tayo dito sa lower left side ng chart. And then click lang natin itong arrow. So napaka-importante din itong mga drawing tools. Kasi ito yung ginagamit natin to plot support and resistance, to measure percentage, to write a note, and marami pang iba. So let's say for example, gusto natin i-plot yung current support and resistance si BTC. Yung drawing tool na pwede natin gamitin dyan is ang trend line. So punta lang tayo dito sa drawing tool, and then select lang natin itong trend line. So yung current support ni BTC is nasa around $102,000. So lagyan lang natin ng line. And then yung current resistance naman ni BTC is nasa around $126,000. So let's say for example, gusto naman natin i-measure kung gaano kataas yung nilipad ni BTC from this breakout. Yung drawing tool na gagamitin natin dyan is ang price range. So punta lang tayo dito sa drawing tool, and then dito sa measurements, and then select lang natin itong price range. So sukatin lang natin from the breakout point to the highest price na naabot ni BTC. So as we can see, nasa around 47% yung naabot ni BTC from the breakout point. So if gusto naman natin maglagay ng note sa chart, yung gagamitin natin na drawing tool para dyan is ang text tool. So punta lang tayo dito sa drawing tool, and then select lang natin itong text, and then click lang natin itong chart to activate. So dito type mo lang yung note na gusto mong ilagay. So dito sa taas, pwede natin baguhin yung kulay ng text. So let's say for example, gawin natin yellow. And then lakihan din natin yung font. Gawin natin 20. And then click OK. So as we can see, ito na yung note na ginawa natin. And sobrang dami pa ng drawing tools na pwede natin gamitin. So explore nyo na lang yung iba. The next is the order book. Sa order book naman, dito natin makikita yung current market price. So itong nasa gitna. And then yung mga buy orders naman, itong kulay green na nasa baba. So sila yung mga bumibili. And then yung mga sell orders naman, itong kulay red na nasa taas. So sila din yung mga nagbebenta. And then dito sa order book, dito din natin makikita kung gaano kalaki yung spread ng market. So ang ibig sabihin ng spread is ang difference ng best buy order and best sell order. So let's say for example, yung best buy order natin is $100, and then yung best sell order naman natin is $110. So 110 minus 100 is equal to $10. So meron tayong spread na $10, and that's 10%. And if ganyan kalaki yung spread ng market, may problema tayo sa liquidity. And usually makikita natin tong large spread sa mga hindi kilala or low volume cryptocurrencies. The next is the trade. So sa trade naman, dito natin ine-execute yung buy order or sell order natin. And maraming klase ng order na pwede natin pagpilian. May limit order, market order, and kung i-hover over natin dito sa drop-down arrow, marami pa yan. Pero since this is a beginner's guide, mag-focus lang muna tayo dito sa limit order at saka market order. So unahin na natin itong limit order. So click lang natin to. So sa limit order, kailangan lang natin mag-set ng price na kung saan kapag na-hit, dun pa lang matitrigger yung order natin. So let's say for example, yung current price ni BTC is nasa around $111,000 and gusto natin bumaba muna siya sa $110,000 bago tayo bumili. So lagay lang natin dito sa price, $110,000. And then dito sa quantity, lagay lang natin kung gaano karami yung bibili natin na BTC. Let's say for example 3. And then dito sa total, makikita natin yung amount na kailangan natin bayaran. And after natin dyan, click lang natin itong buy BTC. So ganyan lang kadali mag-execute ng trade gamit ang limit order. So sana malinaw sa atin yan.
So sa market order, hindi na natin kailangan mag-set ng price. Automatic na ma-execute na yung order natin. So kung ano yung current market price ni BTC, is automatic na ma-fulfill na yung order natin at that price point. And then kailangan mo lang ilagay dito yung total amount na ibibili mo ng BTC. So let's say for example, $1,000. Ang problema nga lang sa market order is kapag hindi liquid yung market, pwede tayo magkaroon ng slippage. Kasi since naka-base yung order natin sa current market price, pwede magbago yung price ni BTC right after natin maklik yung buy. Let's say for example, yung price ni BTC is nasa $100, pero nung pagka-click mo ng buy, naging $105 yung price ni BTC. So in that instance, meron tayong slippage na $5. And dyan na naman yung downside ng market order. And the key is, don't trade low volume cryptocurrencies. Then last is the order history. So click lang natin to. So dito sa order history, dito natin makikita yung name ng crypto na nabili natin, yung date, kung kailan natin siya nabili, and kung anong oras. And then yung field price, at what price point ba natin siya nabili, and marami pang iba. So napaka-importante din ng element na to. Kasi dito natin makikita yung behavior natin as a trader. So kung nag-o-overtrade ba tayo, nagre-revenge trade, na parehong detrimental sa career natin as a trader. And ginagamit din natin itong order history to refine our strategy. So kung yung entry point ba natin ay masyadong early, so kailangan natin i-tweak yan. And kung yung stop loss naman natin ay masyadong tight, kaya madali tayong mapagpag, kailangan din natin i-adjust yan. And most importantly, kapag mag-journal na tayo, ito yung mga information na kailangan natin. And napaka-crucial ng trading journal. It will help us avoid making the same mistake again. So since alam na natin kung ano yung 7 major parts and kung paano sila gamitin, kailangan na natin ng practical application para mas maintindihan natin ng lubos yung bawat element. So sa anong paraan ba? So pwede tayo maghanap ng trading strategy and then mag-backtest tayo. Kasi sa ganyang paraan, madali mo silang ma-familiarize. Kasi napaka-importante talaga ng mga element na yan. And as a beginner, dapat talaga masterin natin kung paano sila gamitin. Kasi sila yung magsisilbing sandata natin sa mundo ng trading. And if kagaya nyo ako na tamad magbasa and hindi gumagamit ng fundamentals, pure technical analysis lang, dapat talaga na maging specialist tayo sa style na to. Sana nakatulong tong video natin ngayon. And if interesado ka sa crypto trading, consider subscribing sa channel natin para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And sabay-sabay tayong matuto dito sa community natin.